Karaniwan sa mga simbahan mga S-Friend ay magkatabi ang bell tower at ang mismong simbahan o katedral. Pero hindi sa kaso ng pamosong sinking bell tower sapagkat tinatayang 80 meters ang layo nito mula sa St. William Cathedral. Pero hindi pa ito ang interesting part. Ayon sa kasaysayan mga S-Friend, literal na lumulubog ang bell tower kaya dito hinango ang kanyang ngalan. Ayon sa mga published sources, 1 inch kada taon ang inilulubog ng kinokonsiderang tallest historic building in Lawag City. Paniwala kasi ng mga theorist na itayo ang mismong bell tower sa mabuhanging bahagi at dahil sa taas at maging sa bigat nito, unti-unti umano siyang lumulubog sa lupa. Ayon sa Lawag City Tourism website, pinaniniwala ang itinayo ang bell tower makaraan ang 1707 earthquake at napatunayan ng kanyang tatag kahit makailang minor earthquakes pa ang yumanig sa Lawag na mga panahong iyon. Sa isang Facebook post, sinasabing 1612 nang magsimula ang konstruksyon ng bell tower. Kapansin-pansin na bricks ang karaniwang bumuo sa bell tower at sinangkapan ng mga magagaling na Ilocano artisan ng molasses at mga dahon na kung tawagi sablot. 295 feet ang pundasyon nito at aabot sa 150 feet naman ang taas ng mismong bell tower. Magkagayunman, hindi maitatanggi na kahit nasa ganitong estado na ang sinking bell tower kasabay ng kaunlaran sa palibot nito ay pinatutunayan ng earthquake baroque style bell tower ang kanyang tatag sa halos ilang siglo na nitong nakatayo sa lugar. At nang magtungo nga kami rito mga S-Friend, mapapansin mo talaga ang sikip o yung liit ng lagusan na pwedeng lusutan sa mismong tower. Maaaring mapaniwalaan na rin natin ang nagpasalin-saling mga kwento ng mga matatanda sa lugar na noon daw at hindi pa masyadong lubog ang pinto ng bell tower ay pwede pa daw magkasya ang isang tao kahit nakasakay pa ito sa ibabaw ng kabayo nang hindi yuyuko. Ang pintong ito ay patungo rin umano sa isang vaulted tunnel at hindi na natin ito maipapakita mga S-Friend since strictly na ipinagbabawal na pasukin ang estrukturang ito.
bago magtapos ang ating paglilibot sa Sinking Bell Tower, isang post mula sa Facebook page na kinulayang kasaysayan ang mas pumukaw ng aking atensyon. Dito nga ay makikita ang mismong structure taong 1935 at ang mga Ilocano potters. Dito ay hindi talaga maitatangging katulad ng Sinking Bell Tower ay naging bahagi na ng kultura ng mga Ilocano ang paggawa ng mga pots o banga na magpasa hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin, katulad ng mga ginagawa sa RG Pottery sa Vigan. Biglang humaba ng ng ulo. Dito lang. Buntis na siya. Iba. Iba yung karukunan niya. Pero malapit na. Gawa mo ng song. Iba yung humugis ano. Yari daw yung Wow. ang ganda. Ano nyo nga? Paano? Gan. Bakit? Bakit ako pinatuwa Bakit? Iba ang iniisip nyo. Ganun triangle yung kamay. O ganun. O ganun. Ah, isa lang. Isang kamay. Kontrolin mo dalawa. Yan. Sige. Uy, ini lumiliit yung liig. Baka humaba yan. Baka masakal ko, mawalan ng ulo. Iwi mo daw yan. Ginawa mo. Sanay. Mani-mani. Oh, di ba? Oh, ang galing. Wala na. Kayong dalawa. Nagawa nila lang paraan yung ginawa mo. Nagawa ng paraan. Try mo na nga. Try nyo rin, para hindi lang ako ang pinatawanan. Kunyari, i-lesson mo sa estudyante mo. Kaya, Ang cute. Tapos, Kunwari ako ang gumawa niyo. sure. Kukunin lang. Hindi yan, ma'am. Ano? Kunin mo na. tapos bigla mong nabasag, friend. Hindi ko mo. Yun. Ah, yay! Mabot yun. Isa ang RG Pottery sa Vigan sa mga pamosong pottery making business sa lungsod. At sa katunayan, nagpasalin-salin na rin sa henerasyon ng pamilyang namamahala rito simula nang maitayo ang naturang negosyo. 1920s pa nga daw nang ito'y kanilang sinimulan. Kung babalikan ng kasaysayan, mula pa naman noong panahon ng mga Kastila ay marami na rin ang mga gumagawa nito, lalo at may ilang Chinong imigrante ang piniling manatili sa Vigan dahil sa taglay nitong grade A clay na siyang matatagpuan sa lugar at karaniwan din pong ginagamit upang makagawa ng naturang earthenware. Sa lahat ng mga ito, pinakapopular ang kung tawagin ay Burnay at kadalasang iniluluwas pa nga sa Maynila at Bulacan noong unang panahon. Noong una, ang mga Burnay ay madalas gamitin sa mga tsaa hanggang sa naging imbakan ng asin, brown sugar at maging ng tubig. Ito rin ang ginagawang lalagyan ng basi, tapoy o fermented rice wine at bagoong o yung fermented fish sapagkat ayon sa mga lokal, mas sumasarap ang mga ito kapag naka-store sa Burnay.
Bukod nga din sa RG Pottery, ang Ruby Pottery sa Pagburnayan Vegan ay isa sa mga patunay na buhay pa rin ang pottery business sa lugar. Sa katunayan nga mga S-Friend, si Fidel Go, owner ng Ruby Pottery, ay ginawaran at kinilala na ng National Commission on Culture and Arts noong 1990 bilang National Folk Artist. Oh. Sige. Dalawa. Sige, itaas mo. Yung isa Itaas mo yung ano mo ah. Basahin mo pag ano na. Buhatin mo, tapos ka lang kita. Sige. Basahin mo kaya ng Pet. Ayaw nga! Baso. Hindi ko close na. Close. Ganun, nalalaki ng ugos. Pipiritin mo doon ay. Oh, sige, sige. Tapos na. Tapos bungang ano yun? Okay na Tapos ta. na. Tapos na ta. Ay, tapos na, oh. Ganun na, ganun mo. Ganun na. Hindi pa dito nagtatapos mga S-Friend ang ating Ilocos Escapade. Tumutok ka lamang for more uploads at videos, syempre dito sa Urbex PH Plakado TV for more recommended na mga sites na pwede mong idagdag sa iyong It's More Fun in the Philippines bucket list. Ako po si Rico Loco, tamang break muna sa ating abandoned explorations. Subscribe at get notified sa ating channel para sa susunod nating side trip!